Welcome sa Cloud B Movie Recap. Ito ang part 2 ng Hero Inside. Halina't simulan na natin. Si Tim, isang binatilyo, ay pumasok sa tagwa ng isang gang at tinawag ang Jelly King upang atakihin ang gamer na tinalo siya sa huling laban, dahil sa pandaraya nito sa laro. Sa kabilang bahagi ng lungsod, humingi ng tulong ang isang psychologist kay Professor Z upang suriin ang isipan ng kanyang pasyente at tulungan siyang makipag-ayos sa alaala ng kanyang yumaong ama, dahil matindi ang hinanakit ng babae sa kanya. Matapos iligtas ni Krista si Dirk, dinala siya upang makilala si Scott. Ipinakita ni Scott ang kanyang lakas at binigyan si Dirk ng ilang comic book. Nang malaman ang tungkol sa mga sunod-sunod na pagnanakaw sa downtown San Francisco, tinulungan ni Nick at Mike ang investigasyon. Habang naghahanap sila ng mga pahiwatig, nahulog ang isang relo sa ulo ni Mike, at natuklasan niya agad ang may kagagawa ng mga pagnanakaw. Bago pa man sila makakilos, lumitaw ang isang babaeng may maskara at si Great Finger, at nagsimula ang habulan. Nang makita sila, sinubukang tumakas ni Harry, ngunit ginamit ni Great Finger ang kanyang makapangyarihang daliri para umatake. Ngunit nakaiwas si Hummingbird Man. Nang mapagtanto ni X ang pinsalang na idulot ng kanyang superhero sa lungsod, nagbago siya ng taktika at tinawag si Lucky upang habulin ang mga kontrabida. Sa puntong ito, kumilos si Mike at inutusan si Crying Man na habulin ang mga tumatakas. Ngunit tinanggihan ng babae ang tulong niya, desidido siyang panatilihin ang comics ni Hummingbird Man. Dahil dito, itinuring niya ang superhero duo bilang kalaban at inutusan si Lucky na atakihin sila. Naguluhan si Mike sa mga nangyayari dahil sa tingin niya ay nasa parehong panig sila. Ang layunin naman ay hulihin ang magnanakaw. Nang makita niyang may tren na nawala ng kontrol at paparating sa kalsada, agad siyang tumakbo upang babalaan ang mga tao at nailigtas ang isang matandang babae na naipit sa kanyang sasakyan. Salamat sa kanya, walang nasaktan. Ngunit upang maiwasan ang kapinsalaan, kailangang mapahinto ang tren. Tinawag ni Mike si Mommy Girl upang tumulong. Ginamit niya ang kanyang mga benda upang gumawa ng net na nakasalo sa tren at nailigtas ang maraming tao. Pagkatapos ng kabayanihang ito, nanghina si Mike at nahulog sa karagatan mula sa tren. Nang magising siya, napagtanto niyang ligtas na siya sa kanilang bahay, ngunit nawawala na ang kanyang comics ni Crying Man. Kinabukasan, sa klase ng kasaysayan, inanunsyo ng guro ang mga magiging magkapareha para sa bagong proyekto. Labis ang tuwa ni Mike nang malamang makakatrabaho niya si Lucy. Bago simulan ang proyekto, nagpasya muna silang kumain at dinala ni Mike si Lucy sa paborito niyang diner. Dumaan din sila sa isang tindahan ng comics, at bigla na lamang pumasok ang isang kakaibang lalaki. Ayon sa tindera, araw-araw itong bumabalik at naghahanap ng mahiwagang comics tungkol sa superhero. At sa araw na iyon, natagpuan niya ang comics ni S at pinalaya ang fairy. Pagkaalis nila sa tindahan, agad silang sinundan ni Mike at Lucy. Hindi nagtagal, ginamit ng lalaki ang kapangyarihan ng fairy upang manakit ng mga tao. Sa kanyang utos, winasak ng fairy ang isang buong gusali. Habang sinusubok ang kakayahan ng bagong kaibigan, inutusan niya itong paandarin ng Supreme Tornado, at nilamon ng ipu-ipo ang lahat sa paligid. Nang makita ni Lucy na nadadalas si Mike ng ipu-ipo, isinugal niya ang sarili upang iligtas ito. Pareho silang nilamon ng buhawi. Nang mapagtanto ni Mike na hindi siya makakatakas, humingi siya ng tulong kay Mommy Girl. Sa tulong ng kanyang mga benda, nailigtas niya sila. Matapos mailigtas si Lucy, nagpas siyang habulin ni Mike ang comics ni SIL, dahil alam niyang iyon lamang ang paraan para mapatigil ang buhawi. Pagkatapos makuha ang comics, inutusan niya ang fairy na bumalik at agad namang naglaho ang buhawi. Sa tulong ni Mommy Girl, ligtas silang nakabalik sa lupa. Nangakong pananatilihing lihim ni Lucy ang lahat. Dahil sa mga kaganapang nagdulot ng kaguluhan sa San Francisco, nagsimulang maghinala ang ina ni Mike, isang mamamahayag, na may mga supernatural na nilalang sa likod ng mga ito. Ngunit nang sabihin niya ito sa kanyang boss, napagtanto niyang hindi ito interesado at kinailangang kumbonsihin si Jerry na magiging malaking kwento ito para sa pahayagan. Kinahapunan, pag-uwi ni Mike, dumating si X upang nakawin ang kanyang mga comics. Tumanggi si Mike, kaya tinawag ng vigilante si Crying Man upang atakihin siya. Kahit ayaw ng superhero, napilitan siyang sumunod sa utos ng kanyang amo. Sa tangkang makatakas,
tumalon si Mike sa bintana at tinawag si Mommy Girl upang iligtas siya. Tumakbo sila papunta sa terasa, ngunit sinundan sila ng batang babae. Napagtanto ni Mike na hindi sapat si Crying Man upang labanan sila. Tinawag ni X si Gravity upang sumali sa labanan, at nagpas siyang tumakas si Mike. Sa teorya, hindi maaaring tumawag ng dalawang superhero ng sabay, ngunit pinatunayan ng batang babae na may maskara na mali ito. Sa gitna ng labanan laban sa dalawang superhero, natalo si Mommy Girl kaya tinawag ni Mike si Black Knight upang tumulong. Dahil ayaw niyang saktan ang dating kaibigan, nagpas siyang tumakbo si Mike, ngunit inutusan ng vigilante si Crying Man na habulin sila. Sa huli, natalo sila ng dalawa. Galit na galit si Mike at tinawag si SIL upang tapusin na ang labanan, at nagdulot ito ng isa pang buhawi. Gayunpaman, lumaban ang vigilante gamit ang Almighty Punch ni Great Finger at pinatigil ang buhawi. Nang makita si Mike na nanghihina, inutusan ni X si Lucky na nakawin ang kanyang backpack, ngunit nagulat siya sa hindi inaasahang galaw ng kalaban. Nang mukhang matatalo na si Mike, tinawag niya si Crying Man upang tumulong, nabawi niya ang comic sa gitna ng buhawi. Sa tulong ng paborito niyang superhero, napal-ayos ni Mike ang mga kalaban at nadiskubre ang tunay na pagkakakilanlan ng vigilante. Habang walang malay pa rin si Lucy, kinuha ng binata ang mga comics at umalis, hindi pa nalalaman na ang babaeng gusto niya ay siya palang mortal niyang kaaway. Kinabukasan pagkatapos ng klase, tinawagan siya ni Lucy upang makipag-usap at magtapat. Sinabi niya na si Scott, ang lumikha ng mga comics, ay ang kanyang tiyuhin. Bata pa lang siya, si Lucy na ang unang tagahanga ng mga gawa ni Scott. Ngunit nang malaman ng kanyang ama na inuubos niya ang oras sa pagbabasa ng comics, ipinagbawal niyang makipagkita pa siya sa tiyuhin. Gusto ng ama ni Lucy na pagtuunan niya ng pansin ang pag-aaral, dahil ayaw niyang masayang ang kanyang kinabukasan katulad ni Scott. Mula noon, hindi na niya nakita ang tiyuhin. Ngunit 2 buwan na ang nakalipas, nakatanggap siya ng liham mula kay Scott. Sinabi ng kanyang tiyuhin na si Lucy lang ang mapagkakatiwalaan niya at inatas ang pangalagaan ang kanyang mga comics upang hindi ito mapasakamay ng masasama. Pagdating niya sa dating tirahan ng tiyuhin, natuklasan niyang nawawala na ang lahat ng comics maliban sa Great Finger. Mula noon, sinimulan ni Lucy ang kanyang misyon na muling buuin ang koleksyon ng mga comics. Naniniwala siyang ito lamang ang paraan para muling matagpuan ang kanyang tiyuhin. Pagkatapos niyang ikwento ang lahat, biglang lumitaw si Nick. Nagtago pala siya upang makinig. Nang matuklasan niyang si Lucy pala ang vigilante, ipinakita niya sa kanila ang isang video na nag-viral online, inaatake ang San Francisco. Ang totoo, sumali si Dirk sa isang grupo ng mga rebelde at ibinahagi ang kanyang bagong comics upang gamitin ito para sakupin ang lungsod. Kinagabihan, nagsimula ang matinding labanan. Sa pagitan ng pulis at ng grupo ni Dirk, na tinulungan ng mga superhero mula sa kanilang mga comics. Dumating si Terara upang mag-film ng mga kaganapan, ngunit walang magawa ang mga mamamayan sa lakas ng comic book gang. Pagdating sa eksena, tumulong si Mike at ang kanyang mga kaibigan upang alalayan ang mga nasugatan. Samantala, sinamantala ni Dirk ang atensyon ng media at nagsalita gamit ang megaphone. Ipinakilala niya ang sarili bilang pinuno ng Comics Council, at tinawag ang lahat ng nerds na sumama sa kanya para sa isang revolusyon gamit ang mahiwagang kapangyarihan ng mga comics. Upang protektahan si Mike, umatake si Crying Man sa Ginseng Man, ngunit nahuli siya nito. Habang sinusubukang gamitin ang kanyang Tsunami of Tears upang labanan ang kalaban, napagtanto niya mas lumalakas ang kalaban sa presensya ng tubig. Tinawag niya si Lucky upang tumulong, at magkasama nilang nilabanan ang mga kalaban. Ngunit, nang subukan ni Crying Man talunin si Sparkles gamit ang kanyang luha, siya ay nakuryente. Habang kinukunan ng video ang laban, muntik nang masagasaan si Nick ng sasakyan, ngunit naisalba siya ni Terara. Nagulat siya na nasa crime scene ang matalik na kaibigan ng kanyang anak. Pagkaligtas kay Nick, agad siyang dinala sa ligtas na lugar, habang nagulat si Mike nang makita ang kanyang ina sa gitna ng putukan. Dumating ang isa sa mga rebelde at tinawag ang Locust upang atakihin si Lucky, ngunit nadamay rin ang 2 kabataan. Nang makita ni Lucy na walang malay si Mike, nilapitan niya ito at tinulungan. Ngunit inutusan ni Dirk ang kanyang mga nilalang upang tuluyang tapusin sila.
Tinawag ni Lucy si Gravity upang ihinto ang kalaban. Habang pinipigil ni Gravity ang mga ito gamit ang Infinity Drill, ginamit ni SIL ang kanyang buhawi upang ikulong ang lahat ng kalaban. Sa ganitong paraan, nagtagumpay silang talunin ang mga ito. Nang makita ni Dirk na nawala na ng malay ang kanyang buong grupo, nagalit siya at sinubukan ang huling pagsalakay. Inipon niya ang mga sasakyang may gasolina at inutusan si Sparkholes na gamitin ang kanyang kidlat upang pasabugan ang lahat. Ngunit upang maiwasan ang trahedya, ginamit ni Mike ang kapangyarihan ng kanyang isipan upang sabay-sabay na tawagin ang lahat ng kanyang mga superhero. Pinagsanib ng mga ito ang kanilang kapangyarihan upang itaas sa himpapawid ang mga sasakyan, at naganap ang pagsabog malayo sa San Francisco. Sa pagtatapos ng labanan, nawalan ng malay si Mike, at itinuring siyang bayani ng buong lungsod. Nang malaman ni Scott na natalo na si Dirk, naging masaya siya, dahil si Dirk ay isa lamang kasangkapan upang maisakatuparan ang mas masama pa niyang plano ng pananakop. Dito na nagtatapos ang series. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.